Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay. Mapuri naman ang pangalan ng Panginoon ngayon at magpakailan-kailanman. Muli po mga kababayan, magandang hapon po sa inyo pong lahat. At narito na noon po ako pang maglingkod sa Panginoon, ibahagi ang kanya pong mabuting balita, yung salita po ng Diyos na nakalagay po sa banal na kasulatan. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan niyo po ako, ating pong bulay-bulayin, natin po pag-aralan yung salita po ng Panginoon. Alamin po natin kung ano po ba yung mabuting bagay na ating gagawin sa araw-araw, ano ba yung kalooban ng ating amang nasa langit. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya po sa atin sa araw-araw, sa pag-iingat niya po sa atin, at pagbibigay niya po sa atin ng kalakasan, kapayapaan, kaligtasan, pagpapatawad, paglilinis sa ating mga pagkukulang, kasalanan, karumihan, anumang paglabag sa kalooban ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa pagkain, sa tubig na inumin, sa lahat ng mabuting bagay na galing sa Panginoon. Mapuri naman ang pangalan ng Panginoon ngayon at magpakailan-kailanman. Muli po sa inyo pong lahat at narito na naman po ako ating pong pag-aralan, yung aking pong ibinahagi po noong nakaraan, patungkol nga po dun sa pananampalataya na walang gawa, ang sabi ay patay. O nga naman po, kailangan po kapag tayo po sumampalataya sa ating Panginoon, sumampalataya po tayo sa Ebanghelyo ni Kristo, dapat po meron pong gawa. Meron pong, ito po ay isinasa buhay po ng tao. Hindi puro pananampalataya lang po at pakikinig lang po ng salita ng Diyos. Dito nga po sa aklat po ng Santiago, Kabanatang 2, sa talatang 14 at 17, ang sabi po nga rito, anong pakikinabangin mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Tingnan niyo po, no? Sabi po rito ni Santiago, na sabi, kung sinasabi ng sino man, ano po, yung pananampalataya na walang gawa, makapagliligtas ba gayon? Ano po? Gayon din naman, ang walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Kaya yung nga pong pananampalataya, kapag tayo po'y nakinig po ng salita po ng Diyos, Ebanghelyo po ni Kristo, pag atin pong sinampalatayanan, ito po ay atin pong isinasa buhay. Ito po ay ating ginaganap. Yung atin pong napakinggan na salita po ng Diyos, gawa. Dito nga po sa aklat po ng ikalawang Timoteo na meron po akong babasahin. Sa Kabanatang 3, sa talatang 12 po, meron pong binabanggit dito sa inyo pong lahat. Nawa po, patuloy po tayo bigyan ng kalakasan ng Panginoon, katapangan, na tayo po'y makapaglingkod sa kanyang banal na pangalan. Patuloy po, ang sabi po rito, oo, at lahat ng naibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Magbabata po ng pag-uusig. Kapag ibig po natin na mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus, magbabata po ng pag-uusig. Inuusig po yung mga ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus po. Yan po ay magbabata po ng pag-uusig. Inuusig po yun. Yung kay Kristo Jesus po, inuusig. Hindi po nanguusig. Ano po? Pinagsasalitaan po ng masama, yung kay Kristo. Hindi po nagsang masama. Ano po? Ito po'y magbabata ng pag-uusig. Yung ibig mabuhay na may kabanalan. Dadapwat ang masasamang tao at ang mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya.
yung masasama pong tao, tingnan niyo po, maraming pong masasamang tao eh. Ano po, halos lagana po yan, masasamang tao eh. Patuloy po yung tao po, gumagawa po ng masama. Hindi nga po takot sa Diyos, walang takot sa Panginoon, ayaw makinig ng salita ng Diyos, patuloy po sa paggawa po ng masama, yung marami pong mga tao. Lalo na po ngayon, nalagana po yung kahirapan, yung iba po nawawalan po ng pag-asa, yung iba po kumbaga sana hindi alam kung ano pong gagawin po nila sa kanila pong buhay sa araw-araw. Dito po ang sabi, yung masasamang tao ay sasama ng sasama. At yung magdaraya, sasama po ng sasama. Dadapwat, sabi po rito ni Apostol Pablo kay Timoteo, dadapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yaman nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Ano po, sabi po kay Timoteo ni Apostol Pablo. At mula sa pagkasanggol, iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Dito po, meron pong mga banal na kasulatan. Yung salita po ng Diyos, ano po, yung mga banal na kasulatan, ano po ang sabi? Na makapagpadunong sa iyo, sa ikaliligtas. Yung mga banal na kasulatan ay makapagpadunong sa iyo, sa ikaliligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung mga banal na kasulatan po, ang sabi, makapagpadunong sa iyo, sa ikaliligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ano po, meron pong pananampalataya at meron pong mga banal na kasulatan, na yung mga banal na kasulatan ay makapagpadunong sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan, ito po, lahat po ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Dito po ang lahat ng mga kasulatan. Dito po ay nilahat po yung kasulatan na sinasabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo na ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Dito po ay meron pong gawang mabuti. Lahat ng mga gawang mabuti. Yung lahat po ng mga kasulatan na kinasihan po ng Diyos ay mapapakinabangan din naman. Mayroon pong pakinabangan ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya yung pong pananampalataya na wala pong gawa, patay. Kailangan po pag may pananampalataya, may gawa po. Gumagawa po siya ng mabuti. Ano po? Sinusunod niya po yung mga banal na kasulatan. Sapagkat ang sabi nga po doon sa Mateo, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siya pong maliligtas. Sabi po ng ating Panginoon doon sa mga alagad na ang magtitiis hanggang sa wakas ay siya pong maliligtas. Tiisan yung magtitiis po hanggang sa wakas ay siya pong maliligtas. Kaya tunay po na
napakabuti po ng Diyos na siya po ay nahabag po sa mga tao na ang ibig po ng Diyos na ang lahat po ng mga tao ay makaalam po ng katotohanan at sila po ay mga ligtas. Kaya salamat sa Diyos sa kanya pong kabutihan. Kaya Diyos, basta habag ang Diyos sa lahat po ng mga tao na ang tao karoon po ng kapayapaan, ang tao po ay makarinig po ng salita po ng Diyos. Kanya po sa atin sa araw-araw. Nawa po'y kung ano po yung kanya pong kalooban. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay. Mga minamahal na kababayan, hanggang dito lang po. At God willing po na ako po ay patuloy po na makapaglingkod sa Panginoon, na maipayag po natin ang kanya pong mabuting balita. Tayo po yung makapag sa ikaluluwalhati, ikararangal po ng Panginoon. Salamat sa Diyos, mapuri na ang kanyang pangalan, ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Sa inyo pong lahat, God bless po sa lahat po ng mga nakinig na po. Ingatan po tayo ng Panginoon, ilayo po tayo ng Panginoon sa lahat ng